Isang makapangyarihang sandata at apoy ng San Telmo, pero maaaring magdala ng sumpa. Sa bawat kaluluwa na mapapatay mo, maaaring masunog ang iyong kaluluwa. Kakayanin kaya ni Amado na tapusin ang sumpa o tuluyang susunugin ng San Telmo ang kanyang kaluluwa? Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Amado. Taong 1966, Escalante, Negros Occidental. JD. Sa baryo ng Escalante nakatira si Amado, isang magsasaka na mag-isang namumuhay. Sa umaga, payapa ang paligid habang tinatamaan ng araw ang mga palayan. Rinig ang huni ng ibon at kaluskos ng hangin sa mga dahon. Nakangiti si Amado sa mga alagang pananim dahil ito lang ang kanyang kakampi sa magulong buhay. Simple lang ang buhay niya. Bangka na kahoy, lumang kubo, at isang kalabaw na matapat sa trabaho. Tuwing sumasapit ang hapon, unti-unting pinapalitan ng kakaibang lamig ang hangin. Sa baryo nila mabilis ang usapan tungkol sa mga nawawala nitong nagdaang buwan. Mga magsasaka na pumapasok sa kagubatan pero hindi na nakakabalik pa. May nagsasabing kinuha raw sila ng nilalang na apoy na gumagala tuwing kabilugan ng buwan. Si Amado, kahit kinakabahan, walang pagpipilian kung hindi ipagpatuloy ang pagsasaka. Kailangan niyang mabuhay. Isang gabi habang pauwi siya, dumaan sa lumang daan malapit sa gubat. Walang buwan at halos hindi na makita ang daan dahil sa ulap. Tanging liwanag ng bitbit niyang sulo ang gabay niya. Sa gitna ng katahimikan, may narinig siyang parang tunog ng bakal na kumikiskis. Kasunod nito, mga ilaw na kumikindat-kindat mula sa makapal na halaman. Isang lumang lampara kasama ang isang mapurol na kinakalawang na itak ang nakasabit sa tuod ng punong kahoy. Maliit ang apoy pero kulay asul at parang may sariling galaw. May nakita siyang itim na bagay sa loob na gumagalaw. May maliit na apoy. Teka, kanino kaya to? Bulong ni Amado. Dahan-dahan niya itong kinuha. Sa mismong sandaling iyon tumahimik ang paligid. Nawala ang hangin. Nawala ang ingay ng mga kuliglig. Para bang tumigil ang buong mundo habang hawak niya ang dalawang bagay na yun. Sa ilalim ng lampara may nakasabit na itak. Mapurol ang talim nito. Kinakalawang, may mga nakaukit na simbolo malapit sa hawakan na hindi niya maintindihan. At doon sa hawakan, may natuyong dugo. Nanindig ang balahibo ni Amado. May tinig na pumapaloob sa isipan niya. Kunin mo. Kunin mo. Nabitawan niya ang sulo sa sobrang kaba. Malamig pero malalim ang boses. Napakapit siya sa itak. Sa higpit ng pagkakahawak niya, biglang nanlaki ang mga mata ni Amado nang sumindi ang mas maliwanag na apoy ng lampara, kulay apoy na dugo. Habang papauwi, nakikita niya ang pagkislap ng ilaw ng lampara kahit hindi ito sinisindihan. Isinangguni niya sa albularyo ang gamit na nakita. Pinaliwanag naman sa kanya. Kinabukasan ng hapon matapos magsaka, dumiretso siya sa bahay ni Apo Turing. Kalansing ng maliliit na palamuti na gawa sa buto ang sumasabay sa paghampas ng hangin. Pagbukas ng pintuan, kagad napansin ng matanda ang lampara at itak na dala ni Amado. Parang may nakita siya. Masamang pangitain,
sa mga dalang gamit ni Amado. Ilagay mo yan sa harapan. Wika ni Apo Turing habang nakatingin sa mga gamit na parabang buhay. Pagkalapag ni Amado sa mesa, hindi pa man sumasayad ng buo ang itak. Bigla itong gumalaw na parabang may sariling buhay. Ang lampara naman, kumikislap ang apoy na asul, nagpupumilit na kumawala sa loob. Huminga ng malalim si Apo Turing bago magsimulang magpaliwanag. Ang lamparang yan, may nakakulong na San Telmo. Ang inakala mong bato na nasa loob, yan na mismo ang San Telmo. Ang apoy ay may kaluluwang nababalot ng galit. Noon pa man, sinusundan niya na ang dugo ng mga makasalanan. At ang itak na yan, ang minsang ginamit sa mga digmaan, maaaring hindi makaputol ng laman ng tao. Pero pag sa mga masasamang nilalang, nagiging isa itong makamandag na sandata. Nilalamon niyan ang libo-libong kaluluwa na kahit anumang masamang nilalang ay kayang patayin. At gayon, naghahanap uli ng dugo. Pagpapaliwanag ni Apo Turing. Sandali lang, Manong. Bakit sa akin to napunta? Simple lang. Pinili ka ng gamit. Gusto ko lang naman protektahan ang sarili ko. Wala akong ginagawang masama. Yun lang ang problema, iho. Ang sumpang hawak mo, hindi niya alam ang mabuti o masama. Lahat ng lalapit, kaaway ang tingin niya. Bago pa man makasagot si Amado, biglang nagsimulang magliyab ang lampara, ngunit hindi karaniwang apoy. Kulay pula, nagniningas, umiikot-ikot sa loob. Nagkakaroon ng porma ng muka, nakangisi, bumubulong ng kanyang pangalan. Amado! Amado! Hindi pa man nakakasagot si Amado, biglang lumakas ang ihip ng hangin. Sumipol ang apoy sa lampara, nagliyab ang kulay dugo. Ang apoy ay hindi lamang sumasayaw. Nakangiti, marahas, mapanuksong ngisi na tila ba sarili ang iniisip. Pumikit ang mga mata ng apoy, humagalpak ng halakhak na boses na parabang mga demonyong sabay-sabay na nagsasalita. Amado, hindi ka ligtas kahit saan. Nabitawan ni Apo Turing ang balikat ni Amado. Napatras. Nanginginig ang mga daliri. Tumago sa sahig ang anino ni Amado. Humaba. Gumapang. Na parabang mabangis na nilalang na handang sumunggab. Narinig niya ang pamilyar na sigaw ng mga tumitili. Mga sigaw mula sa kanyang nakaraan. Amado! Ano nangyayari sa'yo? Naku! Napataas ng kamay si Amado. Walang tigil sa panginginig. Ramdam niya ang pagilan ng sumpa mula sa kanyang kalooban. Parang may makuko na kumakalmot sa kanyang kaluluwa. Biglang tumigil ang apoy at umusok. Lumamig ang hangin. Bumalik sa ulirat si Amado, nangihina at parang himatayin. Amado, ayos ka lang ba? Tanong ng matanda habang lumalapit kay Amado. Nang walang ano-ano, may tinig na nagwika sa isipan ni Amado. Nagpakilala ito bilang gabay ng gamit. Gusto kita. Ako ang gagabay sa'yo. Ipagkakaloob ko sa'yo ang kapangyarihan ng gamit. Alagaan mo ang bagay na ito. Kung ako ang tagapangalaga, bakit parang ako ang ginagapos? Pakiramdam ko, unti-unti akong kinakain ng...
Hindi na natapos pa ang sasabihin. Sumambulat ang matinding kirot mula ulo hanggang talampakan. Dumampi sa kanya ang malamig na hangin. Umiikot ang kanyang paningin. Pumikit siya. Tuluyang nawalan ng malay. Nagising si Amado sa isang lugar na hindi pamilyar sa kanya. Wala siyang nakikitang lupa o kapatagan. Tanging usok at abo ang kanyang nakikita at mula sa kawalan, merong boses na nagsalita. Ako ang nagbabantay sa sandata, ang huling tagapangalaga. Ang mga nauna sa iyo ay nilamon ng kapangyarihan, naging sakim, mapanakit sa kapwa. Ang tanging hiling ko sa iyo, huwag mong pamarisan ang masasamang ugali ng mga naging tagapaghawak ng sandata. Napatingin si Amado sa paligid nang biglang lumabas ang isang lalaki na may kasuotang pangdigma. Merong sugat sa leeg na parang tinaga ng itak. Sa kamay nito, ang itak na mahaba ngunit kupasang talim, kalawang ang nangingibabaw. May bahid ng tuyong dugo na hindi maaalis kahit gaano pa ito punasan. Hindi kumukurap ang mandirigma. Diretso ang titig kay Amado. Siya ang huling may-ari ng itak. Ang unang biktima ng sarili niyang lakas. Sumipol ang hangin na parang humihingi ng awa. Umangat ang ulo ng mandirigma ng bagya. Sapat para marinig ni Amado ang paos at wasak na boses nito. Huwag mong hayaan na lunukin ka ng sandata, kagaya ng ginawa nito sa akin. Nanginginig ang kamay ng mandirigma habang hinahaplos ang punit sa leeg. Parang pinapaalala na yon ang parusa sa pagiging sakim sa lakas. Tila gustong ibaba ang itak pero hindi niya kaya, na para bang may sariling isipan ang armas. Pilit na naghahatak pataas ang talim, tila nais muling tumaga. Nung una, akala ko ito magliligtas sa amin. Hanggang sa ginamit ko ito sa mga inosenteng nilalang na namumuhay ng payapa. Tumulo ang apoy mula sa sugat niya sa leeg. Napakbang si Amado patras. Sa bawat patak ng apoy sa lupa, nagsusumamo ang mga anino sa paligid. Pero may libo-libong kaluluwang umiiyak. Takot ang pumatay sa kanya. Hindi ka man madapuan ng suga. Kapag puso mo ang lalasunin ng kapangyarihan, mas masahol pa sa kamatayan ng kapali. Biglang napayuko ang mandirigma. Pumitlag ng bahagya ang braso niya. At ang mapurol na itak, biglang kumislap ng dugot apoy. Si Amado ay napabalikwas mula sa higaan. Hinihingal. Basa ang pawis. Nanlalabo ang paningin. Unti-unti niyang naaninag ang mukha ni Catherine na nakadungaw sa kanya. Hawak ang isang gasera. Nanginginig sa kamay ng matanda. Aba, heto ka na. Akala ko kung ano nang nangyari sa'yo. Hinahabol ka na naman yata ng masamang panaginip. Kanina ka pa nagsasalita, Amado, kung ano-ano ang sinasambit mo tungkol sa tagapangalaga. Sa sumpa, sa apoy na kumain sa mandirigma. Napakurap si Amado. Tinapik ang sentido na tila may kirot mula sa panaginip. Katuring may nakita ko. Isang gabay. Isang mandirigma na naging apoy. May sinabi siya eh. Ikaw ang susunod. Para bang totoo ang lahat eh. Napakamot si Catherine sa kanyang puting balbas. Napabuntong hininga at tumingin sa labas ng bintana kung saan unti-unting humahawi ang dilim. Kung ano man ang panaginip mo, hindi basta-basta guni-guni. Tandaan mo sa buhay mong ito, walang nangyayaring aksidente. Lalo na't pinili ka ng isang gabay na hindi mo man lang hiningi.
Tumayo ang matanda. Marahang tinapik ang balikat ni Amado. Halika muna at kumain ka. Mahaba pa ang araw. May dapat tayong pag-usapan tungkol sa sandatang hawak mo ngayon. Napatingin si Amado sa gilid ng kanyang higaan kung saan nakabalot pa rin sa lumang tela ang itak. Tila may malamig na hangin na dumaan sa kanilang pagitan bago nagsalita uli si Catherine. Ngayon ay mas seryoso ang tono. Ipapaliwanag ko sa iyo kung saan nagmula ang itak na yan. Sa maliit nilang hapag, tahimik na kumakain si Amado ng lugaw habang si Catherine ay tila nagpapalipad hangin ng isipan. Nakatingin lang ito sa itak na nakabalot pa rin. Bata pa ako nung una kong makita ang itak na yan. Siguro kasing edad mo lang ako noon eh. Itinakbo ng isang sugatang mandirigma ang sandatang yan dito sa baryo. Galing sa isang labanan sa bundok. Habang buhay ko pang maaalala ang apoy sa kanyang mga mata. Parang sinlupit ng kidlat. Dahan-dahang tumingin si Catherine kay Amado. Ang mandirigmang yon, siya ang nakita mo sa panaginip mo. Natigilan si Amado. Natuyuan ng laway ang lalamunan. Yung naging apoy? Yung tinamaan ng leg? Oo, siya si Gaston. Huling tagapangalaga bago ka. At hindi siya basta naging San Telmo. Isinumpa siya ng sandatang yan. Kapag nagamit mo ang lakas na hindi kayang kontrolin, sisip-sipin ng itak ang diwa mo. Unti-unti kang nagiging anino ng galit mo hanggang sa magliliyab ka. Tuluyan kang magiging kaluluwang nag-aapoy na naglalagaglag. Napayuko si Amado para bang biglang luminaw ang kabigatan ng mundo sa kanyang balikat. Hinahabol ni Gaston ang mga gumagamit sa kapangyarihan ng itak para sa kasamaan. Pero habang lumalaban siya, unti-unting kinain ng apoy ang puso niya. Siya mismo ang naging halimaw na nais niyang pigilan. Tumingin si Catherine, diretso sa mga mata ni Amado. Kaya ka pinili dahil ikaw ang naiibang uri ng mandirigma. Hindi ikaw ang naghahanap ng kapangyarihan, ikaw ang tumatangi nito. At yon ang pinakamapanganib na kalaban ng sumpa. Tumahimik ang buong paligid, maging ang mga ibon sa labas ay natigilan sa pag-awit. Kung totoo ang lahat ng ito, anong kailangan kong gawin? Ngumiti ng manipis si Catherine, may halong pag-aalala at pag-asa. Matutong huminga at huwag mong hayaang lamunin ng takot o galit. Sapagkat simula ngayon, hindi lang dugo ng mandirigma ang nasayo, kundi ang apoy ng mga kaluluwang nawalan ng hustisya. Muling gumalaw ang itak sa balot nito, tila sumasagot sa sinabi ng matanda. Bumalik sa alaala ng matanda ang huling pagtatagpo nila ni Gaston. Bago siya tuluyang naging San Telmo, nakita ko pa si Gaston sa huling sandali ng kanyang pagkatao. Tumingin si Catherine sa malayo, parang pinapanood uli ang alaala. Sa gitna ng kagubatan, hawak niya ang itak. Duguan pero hindi dahil sa tao. Ang sabi niya, "Turig, hindi ito para sa laman. Hindi ito tumatagos sa tao. Mapurol ito sa kasamaan ng sarili nating lahi." Napatigil si Amado habang nakikinig ng mabuti. Nung tinaga niya ang isang tulisan noon, wala gasgas lang. Pero nang dumating ang isang nilalang, isang aswang na gutom sa laman, naging isa itong matalim na itak. Isang hampas lang ni Gaston, biglang naputol ang kalahating katawan ng aswang. Yan ang hiwaga ng sandata mo, Amado. Hindi ito para sa galit ng tao. Para lang ito sa dilim na hindi mo nakikita. Kaya delikado kapag ginamit mo sa maling paraan.
Doon magsisimula ang sumpa. Nagpatuloy ang titig ni Catherine sa lampara na ngayoy kumikislap na naman ng pulang apoy. Sa malalim na anino, tila may saglit na imahe ng mandirigma. May sugat sa leg si Gaston. Nawari pinapanood silang dalawa. Matapos silang mag-usap na pagpasya ni Amado na umuwi. Gabi na nang umuwi si Amado mula kina Catherine. Tahimik ang daanan. Tanging huni lang ng mga kuliglig at kaluskos ng damo ang maririnig. Bitbit pa rin niya ang nakabalot na itak at ang lamparang binigay ng matanda. Paminsan-minsan, nagkikislapan ang apoy sa loob ng lampara kahit hindi ito sindihan, parang may sariling buhay. Pagdating niya sa maliit na kubo, kaagad siyang napaupo sa papag. Ramdam pa rin ang bigat sa lahat ng nalaman. Sinubukang ipikit ang mga mata. Baka sakaling makatulog. Ngunit habang lumalalim ang gabi, unti-unting nagbago ang ihip ng hangin. Lumalamig, na tila may dumadaan na anino sa paligid ng bahay. May kaluskos sa labas. Unay marahan, biglang naging sunod-sunod na para bang may naglalakad paikot sa kubo. Catherine, ikaw ba yan? Walang sumasagot. Mahinang halakhak ang naririnig. Tunog ng boses na hindi tao, pero matinis. Amado. Kagad siyang tumayo. Biglang nagliwanag ang lampara. Kumislap ang apoy. Kulay pula. Sa gilid ng bintana nakita ang isang nilalang. Payat. Mahaba ang buhok. Ang mga mata ay kumikislap na parabang uling. Ngumisi ito. Ipinakita ang mga matutulis at hindi pantay na mga ngipin. Matagal kitang inantay. Tagapangalaga. Kumalabog ang bubong. May mabigat na tumalon. Napatras si Amado. Kusang kumilos ang lampara. Ang apoy nito'y umangat. Lumaki. Nagsimulang bumuo ng hugis muka. Amado, gamitin mo ko. Isa siya sa mga nilalang na sinumpa ng apoy. Huwag ka matakot sa kanya. Tinanggal ni Amado ang balot ng itak. Mapurol. Kinakalawang. Parang luwat walang silbi. Pero nang pumasok ang malamig na hangin sa loob ng kubo, sumiklab ang apoy sa lampara at pumasok sa talim ng itak. Biglang nagbago ang itsura nito. Kumintab, kumislap at parabang humihinga. Umalulong ang halimaw. Kasabay nito ang paghinga ng malalim ni Amado. Kung ito ang kapalaran ko, naway gabayan ako ng amang may likha. Sumiklab ang lampara at sa unang pagkakataon gumalaw ang sumpang sandata. Pagsiklab ng apoy sa lampara, biglang tumigil ang lahat ng tunog sa paligid. Wala nang kuliglig, wala nang ihip ng hangin, tanging mga yabag ng halimaw sa bubong at tibok ng dibdib ni Amado ang naririnig. Biglang bumagsak ang nilalang mula sa kisame. Malaki, maitim at may mahabang kuko. Lumapag ito sa sahig na tila bahayop. Nakasayad ang dalawang kamay. Nakangisi. Naglalaway ng kulay itim na likido. Ang sandatang yan matagal nang gutom sa dugo. Noon pa mana, kumakain na yan ng kaluluwa ng may hawak. Hindi kumbinsido si Amado, pero ramdam niya ang bigat ng mga salitang iyon. Sa gilid ng kanyang paningin, ang lampara ay kumikislap. Tila binabalaan siya. Amado, huwag mong hayaang mangibabaw ang takot. Pakinggan mo ang pintig ng lupa. Siya ang gabay mo. Mabilis na sumugod ang halimaw. Halos hindi makita sa bilis. Sa isang iglap tumama ang kuko nito sa dingding. Nag-iwan ng lalim na bakas. Umatras si Amado sabay bunot ng itak. Mapurol pa rin ito. Walang ningning.
hanggang sa maramdaman niyang may mainit na dumadaloy mula sa lampara papunta sa kanyang kamay. Biglang nanginig ang talim. Ang kalawang ay naglaho. Napalitan ng kumikislap na pulang liwanag. Nang sandaling iyon ay parang may huminga mula sa loob ng bakal. Humampas ang aswang. Hinarang ni Amado. Sa pagtama ng itak sumiklab ang apoy. Tumagos sa laman ng nilalang. Umalingaw-ngaw ang sigaw na para bang kaluluwang sabay na umaray. Isang mabilis na hakbang. Sabay hiwa. Lumagablab ang katawan ng halimaw. Natunaw sa hangin. Ang naiwan lamang ay abo at halimuyak ng asupre. Nanginginig pa rin ang kamay ni Amado nang marinig niya ang tinig ni Gaston. Ang bawat kaluluwa na mapupuksa mo, may kapalit na bahagi ng iyong kaluluwa. Tandaan mo yan, tagapangalaga. Tahimik siyang napaupo. Nakatitig sa talim ng itak na ngayon ay muling naging mapurol. Sa labas naroon pa rin ang mga mata. Nagmamasid sa dilim. Marami sila. Nag-aantay lang ng susunod na gabi. Sumikat na ang araw sa Escalante. Ang hamog sa bukid ay mabigat. Parang ayaw pang lumisan. Sa maliit na kubo ni Amado, tahimik lang ang paligid. Pero sa loob amoy pa rin ang nasunog na kahoy at abo. Nakatulog siya sa papag. Hawak pa rin ang lampara. May maputlang marka sa kanyang braso. Hugis apoy. Bagyang kumikislap kapag tinatamaan ng sinag ng araw. Hanggang sa nakarinig siya ng mga yabag ng paa. Amado! Amado! Wika ng pamilyar na boses. Si Lira. Nakapalda na kulay maroon. May dalang basket ng mga gulay at halatang galing sa bayan. Pagbukas ng pintuan ni Amado, agad siyang tinignan ni Lira mula ulo hanggang paa. Anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan yung mukha mo? Binabangungot ka ba? Ang itim ng ilalim ng mata mo. Ngumiti lang si Amado pero pilit. Walang problema. Napuyat lang siguro. Napuyat daw. Wika ni Lira. Sabay lakad papasok sa kubo. Amado, may kwento sa baryo ah. Kaninang madaling araw, may nakitang patay na hayop sa tabing gubat. Parang sinunog daw eh. Pero walang amoy ng apoy. Mga aso, baboy, pati si Mang Igo. Lahat, tuyong-tuyo ang laman. Para bang sinipsip yung dugo nila. Tahimik si Amado. Ang kamay niyang may marka ay bahagyang nanginig. Ang sabi ng matatanda, may nagpakita na naman na aswang. Pero may nagsabi din eh, may ilaw na kumikislap kagabi. Dito sa bahay mo, ikaw ba yun? Napatingin si Amado sa lampara sa mesa. Sa ilalim ng sikat ng araw ay parang ordinaryo lang. Wala nang pulang apoy. Siguro nakita nila yung lampara. Wala nang iba. Sa likod ng kanyang isipan, bumalik ang tinig ng apoy mula kagabi. Ang bawat halimaw na mapupuksa mo, may kapalit na bahagi ng iyong kaluluwa. Sumagi sa isip ni Amado kung totoo nga ba ang sumpa. Baka ito ang dahilan ng mga patay na hayop. Marahil may puwersang nagising sa paggamit niya ng itak. Napansin ni Lira na parang wala sa sarili si Amado. Hoy, ayos ka lang ba? Parang may iniisip kang mabigat ah. Ngumiti si Amado ng pilit. Ayos lang, Lira. Sige na, magpapahinga muna ako. Paglabas ni Lira, tumingin siya muli sa lampara. Ang apoy ay muling kumislap. Isang saglit lang, pero sapat para maramdaman ni Amado na hindi pa tapos ang gabing yun. Hapon na nang dumilim uli ang langit. Makapal ang ulap, parang nagbabadya ng ulan. Si Amado tahimik lang sa kubo, sinusubukang kalmahin ang isipan.
Pinilit niyang kalimutan ang mga mata ng halimaw kagabi at ang mga salita nitong patuloy na nag-e-echo sa loob niya. Habang nililinis ang paligid, may narinig siyang katok sa pintuan. Pagbukas ng pinto, tumambad ang isang lalaking matangkad, nakaitim na damit. May dalang tungkod na may bungo ng kalabaw sa dulo. Maputing-maputi ang buhok, pero malalim ang mga mata. Magandang hapon. Ako si Probo, ang bagong tagapayo ng baryo. Tagapayo, wala namang kaming narinig na papalit kay Apo Turing Ngumiti si Probo. Mabagal, pero may lamig sa tono. Ang matanda na si Turing. Maraming bagay na hindi niya na kayang hawakan. Ako na ang magpapatuloy sa mga gawaing espiritual ng baryo. Habang nagsasalita, napansin ni Amado na nakatitig si Probo sa lampara sa mesa. Hindi man ito nagsasalita tungkol dito. Halata sa mga mata na may alam siya. Maganda ang lampara mo. Lumang disenyo. Parang galing pa sa panahong hindi pa marunong magsinungaling ang mga anino. Hindi sumagot si Amado, pero ramdam niya, naninigas ang batok niya. Tila naramdaman nito ni Probo kaya ngumisi. Mabigat yan ano? Ang mga gamit na may kasaysayan, madalas may hinihinging kabayaran. Naway kayanin mo. Tumalikod siya para umalis, pero bago pa tuluyang makalayo, huminto siya sandali, nagsalita ng hindi lumilingon. Mag-ingat ka ngayong gabi, Amado. Ang mga nilalang ng dilim, hindi lang mga halimaw, paminsan ay tao rin. Pagkaalis si Probo, sumiklab ang lampara, isang kisap matang apoy, kulay itim. Mabilis ding namatay, pero sapat para marinig ni Amado ang bulong na halos hindi galing sa lampara kundi sa hangin mismo. Siya ang dahilan ng sumpa. Napahawak si Amado sa dibdib. Parang may dumaan na malamig na hangin sa loob. Sa malayo sa kalsada, si Probo ay ngumisi habang papalayo. At sa dulo ng kanyang tungkod, may maliit na pulang apoy na kumikislap, katulad ng nasa lampara ni Amado. Kinagabihan, tahimik ang hangin, ngunit may kakaibang amoy. Amoy ng dugo na hindi nalinis. Si Amado ay hindi mapakali. Kahit pagod, hindi siya dinadalaw ng antok. May malamig na pakiramdam na parabang may mga matang nakatingin sa kanya mula sa labas. Sa pagitan ng bawat tibok ng puso, naririnig niya ang bulong ng lampara. May gumagalaw sa kagubatan. Ang apoy ng sumpa ay muling naglalakad. Kinuha ni Amado ang itak. Muling binalot sa tela at dahang-dahang lumabas ng kubo. Ang buwan ay kalahati lang, pero sapat para makita niya ang daang tinatahak. Habang palalim siya ng palalim, unti-unting lumalakas ang hangin. May mga aninong kumikilos sa paligid, parang mga usok na humihinga. Hanggang sa narinig niya ang isang tinig. Mga anak ng kadiliman, panahon na para muling bumalik ang apoy sa atin. Hindi na tayo magtatago pa. Sumilip si Amado mula sa likod ng puno. Sa gitna ng bakanting lupa may 3 nilalang na nakaluhod. Mga katawan ng tao pero may mga mata ng hayop. Lumuluha ng itim na likido. Sa harap nila, si Probo. Nakataas ang tungkod at sa dulo nito ay sumisindi ang pulang apoy. Ang itak ay muling nagising. Nasa kamay na ng bagong tagapangalaga. Ngunit kagaya ng mga nauna,
luluhod din siya sa kapangyarihan. Mabilis ang tibok ng dibdib ni Amado. Gusto niyang lumapit pero natigilan nang makita kung paanong itinaas ni Probo ang kamay niya. Mula sa lupa, lumitaw ang mga anino, tila kaluluwa ng mga dating mandirigma. Lahat ay nagliliyab sa pula. Gaston, naririnig mo pa ba ako? Ang anak ng apoy ay nagbalik. Ngunit ngayon, sa akin siya susunod. Sa sandaling yun, nagliwanag ang lampara ni Amado sa kamay niya. Huwag kang lalapit, Amado. Siya ang ugat ng sumpa. Si Probo ang unang tumalikod sa gabay. Siya ang dahilan kung bakit naging halimaw ako. Napatras si Amado, pero naglalakad si Probo paharap. Parang alam niya na may nanonood. Ngumiti siya sa dilim. Lumabas ka na, tagapangalaga. Matagal na kitang inaantay. Nagtama ang mga mata nila. Nang sandaling yon kumislap ang mga anino sa paligid. Tila sabay-sabay humihinga. Sa gitna ng dilim, humigpit ang kapit ni Amado sa itak. Hindi na ito ordinaryong gabi. Simula na ng digmaan. Tahimik pa rin ang paligid. Tanging hampas ng hangin at kaluskos na mga tuyong dahon ang maririnig. Nakamasid si Amado. Habol ang hininga. Habang patuloy na lumalapit si Probo, ang bawat yapak nito ay nag-iiwan ng abo sa lupa. Parang sinunog ng sarili niyang presensya ang paligid. Hindi mo pa rin ba naiintindihan, Amado? Akala mo ba'y sumpa lang yan? Hindi. Ito ay regalo. Regalo mula sa mga nilalang na pinaniniwalaan niyong halimaw. Sa loob ng lampara, nagliyab muli ang pulang apoy. Isang tinig ang sumingit. Mahina, garalgal, ngunit puno ng awa. Probo, minsan siyang tinawag na tagapangalaga. Siya ang unang pinagkatiwalaan ng gabay bago pa ang lahat. Anong ibig mong sabihin? Siya ang unang piniling tagapangalaga ng itak. Ngunit sa kanyang panahon, lumaganap ang takot sa mga nilalang ng dilim. Sa halip na protektahan, pinatay niya ang mga inosenteng nilalang. Mga diwata, mga engkanto, tagapagbantay ng gubat. Akala niya kabutihan ang ginagawa niya. Dahan-dahang lumingon si Probo. Tila narinig ang bawat salitang iyon. Ngumiti siya. Tumpak! Ginawa ko lang ang kailangan kong gawin. Pero hindi ako naligtas ng gabay. Pinabayaan nila ako habang nilalamon ng sumpa. Kaya ngayon, ako na ang huhusga sa kanila. Ako ang magiging gabay ng bagong panahon. Sa isang iglap, itinaas ni Probo ang kanyang tungkod. Mula sa lupa bumuka ang mga bitak at sa ilalim ay umusbong ang apoy. Si Amado naman, halos matulak ng hangin, pinilit kumapit sa lupa. Ramdam niya ang lakas na tila humihigop ng kanyang puwersa. Biglang sumiklab ang hangin sa paligid, parang may humigop sa kaluluwa ng gabi. Ang apoy mula sa lupa ay unti-unting gumagapang paikot kay Amado. Parang may mga kamay na nag-aalab na gustong higupin ang kanyang diwa. Pinilit siyang tumayo. Nanginginig ang tuhod habang maigpit na hawak ang itak na kumikislap sa pagitan ng liwanag at dilim. Sa bawat paghinga niya, parang may humahatak pababa sa kanya. Isang bigat na galing sa ilalim ng lupa, parang tinig ng mga naunang tagapangalaga na tinutulak siyang sumuko. Mula sa gitna ng apoy, tumawa si Probo. Malalim, basag, at tila maraming tinig na nag-uunahan sa kanyang lalamunan. Nararamdaman mo, hindi ba? Yan ang tawag ng mga kaluluwang nilamon ng iyong sandata. Bawat patak ng dugo, bawat pagdaing ng nasugatan ng itak na yan, nasa iyo ngayon.
Umalingaw-ngaw ang boses. Sabay nagliyab ang lampara sa tabi ni Amado. Kumikislap sa pulang liwanag. Naglabasan mula sa usok ang mga aninong hugis tao. Mga tagapangalagang matagal nang nasawi. Nakatingin kay Amado na parang may hatol. Huwag ka magpapalamon sa takot, Amado. Alalahanin mo ang iyong tungkulin. Hindi mo sila kaaway. Nanginginig pa rin si Amado. Sinubukan niyang isara ang isipan sa mga naririnig na sigaw. Dahan-dahan niyang itinaas ang itak. Kahit mabigat na parang bakal na may buhay. Sa sandaling yun, nagbago ang kulay ng apoy. Mula sa lupa ay naging bughaw at ang hangin ay lumamig na para bang may humihigop ng init ng paligid. Imposible. Hindi mo kayang kontrolin ng bagay na yan. Kung tunay na sumpa ang sandata, masusugpo din ito ang sumpa. Sumabog ang hangin sa pagitan nila. Isang alon na bughaw at pulang apoy ang nagbanggaan. Parang dalawang bagyong nag-aaway. Lumipad ang mga bato. Yuko ang mga puno sa lakas ng puwersa. Si Probo. Nakataas ang tungkod na ngayoy ay nagmistulang itim na sibat na may nakakapit na mga kaluluwang nag-iiyakan. Hindi mo alam ang pinasok mo, Amado. Ako ang unang tagapangalaga. Ang sumpang yan ay sa akin bago pa lumabas ang iyong lahi. Umikot si Amado sa gilid. Iniiwasan ang pag-atake ni Probo. Sa bawat hampas ng tungkod, bumubuka ang lupa. Naglalabasan ang mga kamay ng mga nilalang na nilamon ng dilim. Naramdaman niya. Hinihila ang kanyang mga paapay baba. Hinampas niya ang itak sa lupa. Isang hiwa. Naging pulbura ang mga kamay sa bughaw na apoy. Nagliyab ang lampara sa tabi niya. Sabay pakita ang anyong gabay. Isang aninong nakabalot sa liwanag. Amado, huwag kang lumaban sa galit. Ang lakas ng itak ay galing sa layunin, hindi sa puot. Layunin? Walang layunin ng sumpa kundi kumain ng kaluluwa. Sa isang iglap umatake siya. Tumalon sa hangin, pababa kay Amado. Sabay hampas ng tungkod na may kuryenteng dilim. Napatras si Amado. Tinutok ang itakpay taas. At nang magtagpo ang dalawang sandata, kumislap ang liwanag na halos bulagin silang dalawa. Sumabog ang alon ng enerhiya. Tinapon si Probo ilang metro palayo. Sumalpok siya sa mga bato. Si Amado ay halos matumba rin pero pinilit niyang bumangon. Huminga siya ng malalim, sabay naglakad papunta sa kalaban. Sa bawat takbang kumikislap ang itak, parang naglalagablab na kidlat. Hindi mo ko mapapatay. Ako ang sumpa. Kung ikaw ang sumpa, ako ang wakas mo. Bumuelo ng napakalakas si Amado. Buong puwersang hinampas ang itak. Tumama ito sa tungkod ni Probo. At sa sandaling yun, pumutok ang apoy na bughaw. Halos mabingi si Amado sa ingay ng pagsabog. Tumilapon silang pareho. Pero bago pa siya bumagsak, umikot siya sa hangin at sumaksak sa lupa ang itak. Nang sandaling yun, parang sumabay ang hangin sa galaw niya. Umiikot sa paligid na parang may buhay. Basag ang tungkod ni Probo pero buhay pa. Tumayo siya. Sa kamay niya nabuo ang isang bagong anyo ng sandata. Isang sibat na gawa sa usok at dugo. Hindi pa tapos ang laban, bata! Tumakbo siya. Mabilis na parang kidlat. Hinampas si Amado. Nagkasalubong sila sa gitna. Sibat laban sa itak. At sa bawat pagtama naglalabas ng liwanag at sigaw ng mga kaluluwa na nakulong sa kanilang mga sandata. Kung talagang ikaw ang sumpa, pakinggan mo ko. Hindi ko hahayaang lamunin mo ang lahat.
Sa bawat salita niya, mas tumindi ang liwanag ng itak. Nagpupumiglas ito, tila gustong maglabas ng kapangyarihan na hindi kayang kontrolin ng tao. Si Probo ay nakangiti habang tumatama ang sibat sa balikat ni Amado. Ganyan nga. Pakawalan mo. Hayaan mong ikaw ang lamunin. Dumugo ang balikat ni Amado pero hindi siya umatras. Sa halip sinunggaban niya ang sibat gamit ang kaliwang kamay. Sabay tinaga ng kanang kamay, isang matinding hiwa pababa. Nagliyab ang hangin. Tumilapon si Probo. Tumama sa isang punong agad namang sumabog sa apoy. Habang nakaandusay si Probo, tumayo si Amado, hingal at duguan. Lumapit siya, itinaas ang itak, handang tapusin ang laban. Patayin mo ko, Amado, at magigising ang sumpa sa loob mo, dahil ako ay ikaw. Napatigil si Amado, pero bago pa siya makapag-isip, biglang tumalon si Probo. Isang huling desperadong atake. Sabay sigaw si Amado. Buong lakas niyang ibinagsak ang itak. Pumutok ang lupa. Naglaho si Probo sa alon ng bughaw at pulang apoy. Sa gitna ng usok nakatayo si Amado. Hinihingal. Nanginginig. Hawak ang itak na ngayon may pulang guhit na parang dumadaloy na dugo. Tahimik na ulan ang bumabagsak. Tinanggal ang abo sa paligid. Sa hindi kalayuan naririnig ang mga aso sa baryo. Tahol na parang may nararamdaman silang hindi karaniwan. Sa ilalim ng ulan, si Amado ay nakatingin sa langit. Tinig na halos pabulong. Kung sumpa nga ito, ako na ang magpapasan. Habang bumubuhos ang ulan, patakbo namang lumapit si Apo Toring. Basang-basa. Hawak ang lumang baston. Tinapik niya ang balikat ni Amado ng marahan. Tapusin mo na, iho. Ang apoy ay hindi para itago, kundi para palayain. Tahimik lang si Amado. Tumitig siya sa itak na ngayoy tila ordinaryong bakal na lang. Wala nang hinig o pagsigaw. Kinuha ang lampara. Binuksan. At sa loob naroon pa rin ang bagyang alab. Mahina. Nanginginig pero buhay. Gaston, kung naririnig mo ko, salamat. Hindi ko alam kung paano mo ko pinili, pero hindi ko na ipapasa sa iba ang bigat ng tungkulin. Sa pagbigkas ng mga salitang iyon, lumakas ang hangin. Nagliyab ng huling beses ang lampara. Bughaw, maliwanag, at sa gitna ng liwanag lumitaw ang anyo ni Gaston. Payapa na, walang sugat, walang galit. Tumango siya kay Amado bago tuluyang naglaho, kasabay ng pagkalma ng ulan. Sa likod niya, sumikat ang unang liwanag ng umaga. Tapos na, Amado. Nagwagi na rin sa wakas ang laban ng mga tagapangalaga. Ngumiti si Amado. Pagod pero magaan. Inilapag niya ang lampara sa ilalim ng punong mangga. Itinanim sa tabi ang itak. Hinayaan itong tabunan ng lupa. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang taon, nakaramdam siya ng katahimikan. Habang unti-unting lumalabas ang araw, sa may kanto ng bukid, may aninong babae na nakasilong. Si Lira. Tahimik siyang nakatingin. Hawak ang maliit na basket ng pagkain. Nang magtama ang kanilang mga mata, ngumiti siya at sa unang pagkakataon, ngumiti rin si Amado na walang bigat sa dibdib. Ang ulan ay huminto. Ang araw ay sumikat. Ang sumpa ay tuluyan ng natapos. Pagkalipas ng ilang linggo, muling bumalik sa tahimik na buhay si Amado. Sa baryong minsang nilamon ng dilim, unti-unti nang bumalik ang mga tao sa kanilang mga bukid. Ang mga gabi na dati ay punong-puno ng kaba at bulong, ngayon ay muling may halakhak na mga bata at huni na mga kuliglig.
Sa maliit na kubo sa gilid ng palayan, nakaupo si Amado. Tinatali ang mga kumpol ng palay. Sa tabi niya ay naroon si Lira, nag-aayos ng mga ulam sa mesa. Wala nang lampara sa gitna ng silid. Tanging liwanag ng araw at init ng apoy sa kalan sa gabi ang kasama nila. Hindi ka pa rin ba sanay sa tahimik na gabi? Ngumiti si Amado, tumingin sa malayo. Tahimik na gabi ang matagal ko nang pinagdarasal. Lumapit si Lira, inilapag ang kamay sa balikat niya. At ngayong natupad na, anong kailangan mo? Wala na. Basta ikaw manatili ka lang dito. Baka masanay ka sa akin, ha? Mas mabuti nang masanay sa'yo kaysa masanay sa kadiliman. Umihip ang hangin sa bukid. Tinangay ang mga dahon ng palay at sa sandaling yun, parang sumabay ang kaluluwa ng buong baryo sa pagpapahinga ni Amado. Tahimik, buo, payapa. Sa dapit hapon, habang nagsisindi si Lira ng kalan, napatingin si Amado sa punong mangga, kung saan niya inilibing ang lampara at itak. Sa ilalim ng mga ugat, may bahagyang liwanag na kumislap. Mahina, hindi apoy, kundi patunay na may kaluluwang nagbabantay. Hindi ito sumpa, kundi isang alaala. Isang alaala ng malakas na gamit. Ang apoy sa lampara, ang apoy ng San Telmo, at isang malakas na uri ng itak. Ang makapangyarihang itak na ginamit ng Panday. Ang itak ng kamatayan. Kumusta mga kabayan? Magbabasa tayo ng patotoo patungkol sa marakuyo bracelets natin. Ayan na yung mga bagong version natin, yung white saka lava, pero nandito pa rin yung OG version na glossy black and brown mga kabayan. Dako tayo sa ating first patotoo. Baka 5 lang yung basahin ko kabayan, sobrang dami na kasi nito. Sabi ng kabayan natin, dumating na po yung marakuyo bracelet ko po. Grabe po yung kabog ng dibdib ko habang ino-open ko, tas nang nahawakan ko na sobrang saya ko po. Tapos suot ko po siya nang matulog ako, ang sarap ng tulog ko. Umaga ako nagising. Totoo po ang lahat ng sinabi nyo. Pakita natin yung comment. Andyan yan kabayan. Sabi ni kabayang Miss Carter. Basa pa tayo ng isa kabayan. Okay, etong next comment natin kabayan ay mula kay Yvonne Octoso. Ang sabi niya, grabe ang product na marahuyo. Unang suot ko pa lang, 2 araw pa lang, ramdam ko na kaagad yung energy. Parang nililinis niya yung dark thoughts ko, naging positive ako, kalmado at mas malinaw na ang pag-iisip. Dati, di ako naniniwala pero ngayong nasuot ko na, totoo pala, nagbibigay talaga ng proteksyon. Salamat seller, fast transaction pa. Next comment, basa pa tayo mga kabayan, sabi ni Big Boss. Thank you sir, bilis dumating, ang ganda ng marahuyo white. Quality napakaganda at napakagaling ng gamit na ito. Complete and no damage. Thank you Sir JD, God bless always. Salamat din Big Boss. God bless also. Ilan lang yan sa mga patotoo patungkol sa Marahuyo bracelet mga kabayan. Pwede nyong i-check, i-visit nyo yung Lika Merchandise. Makikita nyo yung sobrang daming reviews. Kalimitan kasi sa mga reviews na nababasa ko mga kabayan, una nawawala yung pangangate nila kapag suot ang Marahuyo bracelet. Sa gabi nakakatulog sila ng payapa, nawawala na yung mga panggagambala. Yung pananakit ng tiyan, yung pananakit ng ulo, magmula nang nasuot nila yung Marahuyo bracelet, nawala lahat yun mga kabayan ko. Ang Marahuyo bracelet kasi itong suot-suot ko ay depensa espiritual. Kontrakulam, barang, tigalpo, palipadhangin, usog, o kahit anong masamang uri ng sumpa. Nandito rin yung tinatawag nating rebuelta mga kabayan ko. Kung ano man yung sumpa na ibinigay sa inyo, ibinabalik dun sa taong nagbigay. Kung interesado ka, pili ka ng version na gusto mo mga kabayan, pare-pareho yan ng bisa. Visit nyo lang ang shop ng Lika Merchandise. Mag-ingat sa mga scammers.